Hello, good evening everyone. So it's a Saturday today. And of course, tayo ay gumagawa ngayon ng floral or nag-arrange tayo ngayon ng bulaklak para sa altar ng ating simbahan dahil linggo bukas, linggo ng araw ng simba. So yung ginagawa natin ngayon ay inspired ng triangular or style is triangular arrangement with Ikebana inspired. So ang may papayo ko lang bago tayo magpapatuloy. So kapag kumbaga maraming bulaklak na gagamitin sa floral arrangement, igihang untian lang yung dahon. At kapag nakaunti naman yung bulaklak, igihan na damihan yung dahon. Kasi alam naman natin ano na yung dahon ang siyang base o yung pundasyon ng ating floral arrangement. Kasi ipinapakita dito at ipina-emphasize dito yung kagandahan ng ating bulaklak. Katulad niyan, kaunti lang yung bulaklak na meron ako. So, yung ginawa ko, nag-structure na ako ng dahon, di ba? So, nakikita niyo no naka-structure, may rhythm yung ating dahon sa likod at saka yung bulaklak diyan ay freestyle lamang, saan-saan ko na lang nilalagay. Siya nga pala 5 klaseng ganyang arrangement yung ginawa ko para sa altar ng ating simbahan. So yung bulaklak nga pala na ginamit ko is yung 2 rosas, tapos chrysanthemum na puti, may saging-saging, may anthurium, tsaka aster, kaunting aster. So nilalagay na natin dyan kahit saan-saan kasi yun nga freestyle yung mga bulaklak na ginamit natin. So igihan din natin kasi sa altar ko ilalagay iyan, igihan natin na ilapad natin yung mga dahon nang sa gayon kahit na yung tao ay nasa malayo, kitang-kita pa rin nila yung floral arrangement, yung bulaklak na nasa altar. So napapansin niyo mas nasa lower yung mga kulay puti at yung pula nasa taas. Kasi nga para at least nagkakaroon tayo ng division of colors na meron tayo sa ating arrangement. So ang pagde-decorate po ng bulaklak ay hindi po ito basta-basta lamang dahil ito ay nilalagyan ng arte, kumbaga this is the expression of art. Ako matagal na ako nagde-decorate, sobrang tagal na, nagde-decorate ako kapag may mga graduation at saka may mga seminars, may mga wedding, kung ano-ano pa. Nagde-decorate din ako ng stage. So kumbaga kinaugalian ko ng gawin yung mga ganitong klase ng arrangement, kaya hindi na bago po sa akin ito. Pero kaso nga lang minsan sa arrangement ay nakadepende sa mood na meron ka, kasi minsan naoobserbahan ko na kapag nagde-decorate ako tapos iba yung mood ng aking sarili, kumbaga hindi ako satisfied sa ginagawa ko. Pero dahil passion ko na ito, ginagawan ko ng paraan para at least kahit papano ay magiging maganda yung kahihinatnan ng ating presentation, ng ating dekorasyon, ng pag-arrange ng ating bulaklak. Sa pag-arrange ng bulaklak ay minsan nakakaapekto yung klase ng bulaklak na ginagamit natin sa pagde-decorate ng flowers or ng flower arrangement. Minsan may mga pangit na bulaklak na kung saan ay talagang magiging pangit yung outcome. At minsan naman may mga bulaklak na pangit pero nakadepende sa mood natin nagiging maganda. So, wag nating gawing dahilan yung klase ng bulaklak na meron tayo. Ang isipin natin yung passion, di ba? Yung magiging outcome, kasi nakasentro ito nababatay ito sa kung anong klaseng pagkatao at kung anong klaseng talento meron ka. So, parang lang din yan parang ugali. Kung anong ipinapakita mo, kung ano ang binibigay mo, yun ka para sa kanila. So ayun na nakita nyo na naglagay na tayo ng anthurium, tapos na tayo maglagay ng mga chrysanthemum. Naglagay na tayo ng anthurium. Yung anthurium naman dyan ay ini-scattered ko na lang, hindi ko na iniisang direction. Actually kadalasan kapag may anthurium akong ginamit sa aking floral arrangement,
nasa iisang direction, but this time is in-scatter ko na lang para at least maganda siya tingnan. Tapos yung dahon, yung main leaves ko na ginamit ko sa likod, yun yung kadalasan yung mga pitogo kasi malapad, 'di ba? At hindi rin pwede na hindi tayo mag-iisip ng mga disenyo, kasi kung pare-pareho lang ng disenyo yung ginagawa natin halos linggo-linggo or kada nag-arrange tayo ng bulaklak, umay din sa paningin natin, no? Umay din sa iba. Kaya dapat marunong maging malikhain talaga pagdating sa mga estilo at pamamaraan ng pagde-decorate. Kung tinatanong niyo kung saan ako natututo, syempre sa pag-o-observe na rin, no, ng iba kung paano sila magde-decorate, at sa sariling sikap ko na rin po. Ayun. So sa hindi nakakaalam, matagal ko nang ginagawa ito dati pa. Nung panahon na nasa school pa ako, nag-aaral pa ako ng kolehiyo doon sa Manila, nagde-decorate na ako sa stage at saka sa mga ano-anong klaseng pagde-dekora. Dito nakapag-decorate na rin ng kasal, ng wedding, at saka kung ano-ano pa. Siguro mga isang dekada ko nang ginagawa ito. Malaking factor yung klase ng mga dahon, malaking factor yung klase ng mga bulaklak, pero iisa ang ating layunin, ang makapagbuo ng isang magandang likha mula sa atin, batay sa ating pag-iisip. So, wag tayong maging selfish sa ating pagde-decorate or pag-arrange ng bulaklak. Kailangan nating isipin na yung hindi yung sarili natin. Kailangan nating isipin yung titingin ng ating gawa. Sila ba ay magiging mamangha, matuwa, or kung ano-ano pa. Kaya dapat ibigay natin yung best natin sa pagde-decorate ng floral or ng bulaklak. So sa ngayon nagtuturo ako as public teacher at saka sa TVL, no? At isa ito sa mga tinuturo ko sa mga kabataan, sa aking mga estudyante, kung paano mag-decorate ng mga bulaklak. Uulitin ko, sa pagde-decorate ng bulaklak, alamin natin kung gaano kadami yung bulaklak, anong klase ng mga bulaklak, kung ano yung okasyon, nang sa gayon ay maibagay natin sa kung ano yung gagawin natin. Tsaka uulitin ko rin, nakadepende yung dami ng dahon sa dami ng bulaklak, at nakadepende yung dami ng bulaklak sa dami ng dahon. Kapag kaunti yung bulaklak, damihan ang dahon. Kapag marami yung dahon o bulaklak, untian yung dahon. Yun lamang. Huwag isabay na kapag marami ang bulaklak, marami rin yung dahon, kasi nagtatalunan sila Pinipilit na maging dominante yung bawat isa. So ang kinahinat na nagiging pangit. Okay? Kailangan may magkukusa sa kanilang magi-give up, 'di ba? Hindi sa lahat ay maging pareho. So at ang huli nito, yung ating passion na siyang nagda-drive sa ating mga ginagawa. Kaya thank you so much, Lord, sa ganitong talento na kung saan naipapamalas ko sa lahat-lahat ng may gusto nito. Okay? So ayun nga, no, sa pagde-decorate din, kailangan at least 2 to 4 colors lang ang ating gagawin. Huwag masyado, kasi nagiging basura yung ating likha. Hindi na i-emphasize yung bawat kulay ng ating paggawa. So thank you so much, and of course uulitin ko, walang maitutulak kabigin yung aking tuwa kapag gumagawa ako ng mga ganitong klaseng gawain, yung pagde-decorate ng bulaklak. Kaya kung sino yung mga magpapa-arrange ng flowers, bouquet man, or kung ano-ano pa, willing po ako mag-decorate para sa inyo. Okay, so napag-uusapan yan. Ulitin ko, thank you so much, and have a nice day, have a wonderful day everyone. So magsimba tayo bukas, ha, lahat-lahat tayo. Again, bye-bye mo. I love you all.